Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong mga bagong kaso ni Maharlika. Okay, so unahin na po natin ito. Yan, new case versus Maharlika. Naku. Ganda na nasa picture, ano? Langya. Nakaganon pa talaga si Maharlika, no? Yan, nandiyan si Mel Robles. Okay. Alam niyo yung babaeng nasa dulo, yan po yung abogado no ni pangalan nga nito yung artista na yon. Anyway, eto po. Si Mel Robles po ay nagsampa ng kaso. Okay, nag-file na po siya ng kaso laban kay Maharlika. Alam niyo naman yung mga paninirang ginagawa sa kanya nito ni Maharlika, 'di ba? Grabe. Talagang mga below the belt. Namihasa ang loko-loko eh. Panglibhasa sa mahigit na ilang taon na pamamahiya niya sa nasa administrasyon, hindi siya pinapatulan, hindi siya na nakakasuhan. Yes, kay Johnny Depp po, laban sa kanyang asawa. 'Di ba? So eto, kinasuhan po siya. Si Mel Robles. Eto si Nery Sotelo Guba. Etong taong ito, napaka-pribado po ng buhay nito. Hindi mo to mahahanap sa internet, sa Facebook. Wala siya sa Google. Ang nandun na nakita ko, yung doon lamang po sa LinkedIn. Ito lang. Bilang Operations Key Account Manager, Management Regional Head. Yan ang Seva Logistics. Grabe. Alam niyo ho ba, itong babaeng to, isa rin ho sa biktima ni Maharlika sa kanyang paninirang puri. Wala ho talagang sinasanto ang babaeng ito. Parang attack and collect. Ganon ang trabaho ni Maharlika. Tapos ngayong araw na to, kaninang hapon, I don't know kung nandun pa yung mga loko-loko. Sila Morales et al. Nandun ho sa EDSA. Kwentuhan daw, walang ya. Balak yata magsimula ng people power doon. Mga 10 piraso. Dumami sila, may mga vloggers na kasama. So, that's a Nery. So, ito yung nakuha ko sa internet. No, yan, si Mel Robles ng PCSO yan, versus Claire Contreras. Pinakalagay dyan, Melquiades et al. Ibig kong sabihin ho ng et al. May kasama ho si Mel Robles. Okay? So palagay ko po, ito hong si Nery, ito ho ang isa sa nagsampa rin ng kaso. Okay? Pero so far, ito yung nakita kong dokumento o yung information online. Yan, noong July 15 pa pala nagsampa ng kaso. Yan. Okay, so ito yung yung chronological order ng mga nangyari na yan. Okay, so may 21-day summons issued yan sa dito ho kay Maharlika, Claire Eden Contreras. Yan, ito yung kaso ni Johnny Depp. Okay? Laban dito sa kanyang magandang asawa. Sa kaso hong defamation din. And that's Johnny Depp. Okay. Ngayon, ang abogado po nila na kinuha, yun pong abogado rin ni Johnny Depp. Ito ho si Camille Vasquez. Yan. Ito, alam ko, alalay lang ito Staff niya. So, ang background po kasi baka pagtawanan nila kung sino itong si Camille Vasquez, pero sabi ho rito, while attending the University of Southern California, she was a member of Kappa Gamma, Gamma Sigma Alpha, and Order of Omega, in addition to being admitted to the Skull of Dagger Honor Society during her senior year. She graduated magna cum laude in the University of Southern California in 2006. And Bachelor of Arts in Communication and Poli-Sci. And she received her Juris Doctor in Doctor of Law niya noong 2010. So, part po siya nitong Brown Rudnick, okay, na law office. Yan. So, ang isinampahon nilang kaso ay dalawa ho. Defamation at saka etong false light claim. Yan. So, halos magkahawig naman po itong dalawang kasong ito.
Okay? Magkahawig lang yung dalawang yan. Pareho lang din halos ito na yung defendant made a statement about the plaintiffs to another party. Si defendant po, ito po yung idinidemanda. Ito po si Maharlika. Sabi rito, nagchismis daw, no, sa ibang tao, nagkalat ng maling kwento, o kaya sa social media, which is sa social media, ginawa ni Maharlika. Palagi naman. And then yung statement daw po, o yung artikulo for Maharlika, yung kanyang vlog, it causes injury, okay, sa complainant niya. Siyempre naman, grabe yung mga balitang pinalabas nila laban dito hindi lang kay First Lady, dito, hindi lang rin naman dito sa dalawang complainant na to. 'Di ba? Pati rin kila Avel Bacudio, kay Puway, no. Puro paninirang puri. Sinasamantala ho kasi ni Maharlika kasi hindi ho kasong krimen sa Amerika ang paninirang puri, ang defamation, ang pamamahiya. No. Ang purpose nito para sirain yung reputasyon ng tao. Bagamat nandun siya sa Amerika, yun nga sinasamantala niya yung kahinaan ng batas ng Amerika tungkol dyan at meron pa silang anti-slap law. Diba? Na pwedeng maging dahilan kapag ang cause ng complaint laban sa kanya para siya ay patahimikin, then mababasura yung complaint laban sa kanya. So kaya pala talagang doon sa California. Other states in the US, wala palang anti-slap law. Ngayon, sabi rito, dapat daw po yung statement na subject ng defamation ay mali. Okay, false daw. And then, if the plaintiff is a public figure, yung nagrereklamo, but in this case po, ngayon dito, public figure po, ito hong si Bel Robles, then the defendant must have the false statement intentionally. Paulit-ulit na sinasabi yan ni Maharlika sa mga vlogs niya. Di intentionally po yun. Diba? Or with reckless disregard. This is known as the actual malice standard. Ibig sabihin okay lang po yung miminsan mo lang na nabanggit parang slip of tongue. Tapos hindi mo na i-correct yung sarili mo. O na-i-correct mo man, pero late na, nasabi mo na Diba? O kaya maaaring makalipas na ilang oras, minuto, dahil saka naalala mo, kinorek mo yung sarili mo, but still, complaint filed against you. Diba? So, dito araw-araw po niya itong ginagawang paninira niya kay Mel Robles. Sasabihin pa nila na yung nanalo sa isang loto posibleng pinaboran, yung ganon. Na sinisiraan niya ang integridad ni Mel Robles na ito po ay tao na hindi mapagkakatiwalaan. Na yung mga lumalabas na resulta ng loto is actually rigged. Yung mga taong tumaya na yon, hindi sila talagang totoong beneficiaries. Sila ay mga dami lamang. Meron ng yung resibo na lumabas, it was produced late. Diba? Nagkaroon pa nga ng nauto pa rin niya dyan. Eto hong sila Idol Rafi Tulfo, naulol din niya dyan. Diba? Lalo na hong matinding kahihiyan yun. Ang subject ka sa Senate hearing, hindi po ito nakakatuwang bagay. Diba? Lalo na ikaw yung inaakusahan na nanloko ng mga kababayan mo, na nandugas sa loto. Na yung pera, ang pinasabi po nila, yung pera daw po, no? Kaya napanalunan, kunwari 600 million, ito pong tao, yung complainant doon, ang totoo, wala raw complainant. Kasi yung mga pictures na pinakita, mga mga edited, natural. Kahit naman sinong nasa matinong kaisipan, kahit na public figure po yung manalo, hindi po niyang gugustuhin na malaman ng taong bayan, ng buong mundo, na siya ay nanalo sa loto, di ba? Doon pa lang, mali na silang pinaniwalaan nila yun di ba? Wala pong kasong murder si Maharlika. Ngayon, ito pa. Balikan natin. Sabi, they could instead be involved in some newsworthy event or a matter of public concern. The statement was not privileged information, such as any information shared between an attorney and a client or
na doktor. Privileged information, ito yung ano, yung mga confidential, pero 'di ba para may mapiga talaga sila, then they need to figure out something. Then nag-share sila ng mga impormasyon. Pero hindi naman po ito yung kumalat sa lahat. Pero dahil nga nakatawid sa ibang tao, so hindi po itong mga privileged communication, kung nakip naman to ng maayos, hindi naman po ito covered. Basta yung intention lang talaga na ilabas, idaldal sa publiko o i-publish para makapanira ng puri ng tao. So kinakailangan dito merong tao talagang magsasabi na ako matino ang pagkakilala ko sa tao na yan eh. Kaya lang nung marinig ko yung mga kwento tungkol sa kanya ngayon, nagduda na ako sa pagkatao niya. Yun, yung ganun. At yun ang gustong mangyari ni Maharlika. Ang taong bayan po ay mawalan ng tiwala rito po, hindi lang kay Mel Robles, bagkus sa PCSO na napakalaki ng naitutulong sa ating gobyerno. Ang PCSO hindi nangihingi ng pondo galing sa buwis. Yan pa ang nagbibigay ng pera sa national government. 55% ng kanilang revenue mula ron sa mga taya, sa loto, o sa ibang mga palaro nila, yun ang ginagamit nilang papremyo. Nilalakihan nila para mas maraming mga maakit na tumaya. Kita nyo naman yung mga nagagawa ng PCSO, di ba? Yung mga ambulansya sa mga hospitals, magkano yan? Daig pa nila ang mga LGUs na tutulong lamang pagkakailangan ng boto. Di ba? Pero ang PCSO, palagi meron ding mga medical assistants. Yan ang gusto nila Maharlika at ng kampo niya na masira. Pag ang taong bayan hindi na nagtitiwala, hindi na tumataya, then babagsak na po ngayon yung revenue nila, yung tulong na inaasahan na nagsusustain na sa buhay ng maraming pasyenteng umaasa dyan, nako, malalagutan po sila ng hininga. Diba? Hindi madaling humanap ng funding para sa medical. Yan ang gusto nila. Dahil sasabihin nila ngayon, mahina pala ang health management nito ni Kuting. Yan naman ang babanat nila. Diba? Yun ang gustong-gusto nila talagang mangyari. Ngayon, ito naman pong isang kaso na isinampa rin sa kanya, etong false light claims, ito po yung mga elemento. Kaya sabi dyan, si Maharlika daw nag-publish ng blog na ang information, ng impormasyon tungkol dun sa nagrereklamo. Okay? Yan. So, kumbaga, ichinika niya yung nagrereklamo, si Mel Robles. And then, yung information daw po, pinapalitaw na itong complainant, ito si Mel Robles, yung kanyang sinasabi, mali. Ang purpose naman ay, magkaroon ng, kumbaga, yung paniniwala ng mga tao na tama, they're in the right belief, mangyayari ngayon, parang, ay, teka muna, ganun pala yun. Yung ganun, magsi-second thought yung second thought, yun ang simula ng doubt, di ba? Tapos tatanim na sa isip nila yan. Magkakaroon na ng conclusion yan. Ganun ang ginagawa niya. Yan ang isa sa isinampa sa kanya. Kung sakaling lumusot siya doon sa defamation, meron pa siyang isang kababagsakan. Ito hong false light claim. Mas madali kasi itong kasong ito kumpara doon sa sa defamation na nasa-subject pa, nababarayan ng anti-slap law. Okay? So ito hindi maganda ang ano nito. Ganon din naman ang parusa nito. Kung nga lang hindi po ito kasong kriminal, ito po ay civil case in nature lamang diyan sa California. Kumbaga penalty po yung daños perwisyo. So titignan naman ito sa value ng tao. Ano ba tong taong ito? Public figure. Ano ba yung naidudulot nito sa kanyang trabaho? Yung ganun. Pag nasira ito, ano ang epekto nito sa kanyang trabaho? Ano ang magiging masamang epekto? So, doon po yung tinitignan. Diba? Okay, ngayon ito pa sabi, information is highly offensive. Sabi dyan, or embarrassing to a reasonable person. Reasonable person, ito po yung let's say parang ordinaryong tao man lamang na tawag dito na marinig niya, malaman niya yun, mabalitaan niya. Yun siya mismo teka, di ba? Alam niya na yung alam niya na ito ay paninirang puri. Pero ang epekto,
nakapanira ka pa rin ng puri, di ba? Oh. And then, the defendant must have published the information with reckless disregard for its offensiveness. Yan. So, napakadali lang po talaga nung rito ng mga elemento na kailangan nilang ma-produce ng complainant dyan ho sa harapan ng mga jury para makumbinsi yung mga jury at i-convict sana etong si Maharlika. Sabi niya, the false light claim is usually easier to bring than a defamation case. This is because it involves allegations of false impressions. Just the mere impressions lang, mga kababayan. Diba? So, kumuha ka ng tao, ilang tao? 5, 10, na magsasabi na hindi ko naman siya talagang ganun kakilala, pero okay naman yun. Kaya lang, ako naman, iba naman sabihin, hindi ko naman siya talaga kilala. Kaya lang, nung malaman ko na balitaan ko, ang impression ko na sa kanya, hindi pala gumagawa ng tama. So, naligaw na po ng paniniwala yung tao. Diba? Tapos magkakawing-kawing na yun, dadami na yan. Yun po. Okay? Ngayon, panoorin nyo itong video. Mga kababayan, hindi ba kayo Mike Silvera. Sa lumalalang paglaganap ng mga fake news, kailangan na natin magkaisa para puksain ang fake news. Si Lisa ay ina ng mga halimaw niya ring anak. Pabigti Grabe. kang hayop ka. Kidnapper kang putang ina ka. You see? Di ba? Alam nyo, ako hindi ko palang ma-ascertain ngayon kung si F.A. Lisa po ay isa sa nagsampa rin ng kaso rito. Kaya nga yung et al. Talaga ho nung umaga ko pa ito nakita. Kinalkal ko talaga sa internet ito. I want to see sino yung mga et al. Doon. Wala pa akong dokumento. But this coming Sunday, magkakaroon po ako ng dokumento niyan. Kasi ho, magkakaroon kami ng press conference at isa ho ko sa mga privilege na naimbitahan na dumalo po ron sa kanilang press conference. I don't know kung saan yung lugar. Hindi ko pa alam kung anong oras. But I already received the invitation. Okay? Wala pa yung ibang detalye. Okay? So, baka Sunday ko na humalaman yan. Pero parang parang sa malayong lugar yung gaganapan. Pero wala akong problema sa akin doon. Ay pwede akong umalis ng bahay ng maaga. 'Di ba? Para madaluhan po natin at ila-live ko huyang press conference na 'yan. So doon po natin makukuha ang buong detalye, pero ako gusto ko talaga si First Lady ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Kahit na sabihin na public figure ito, hindi naman ho kasi natin po pwedeng sabihin public figure. Pwede na nating siraan Pwede ho nating punahin. Okay? Pwede ho nating punahin. Maski sa Amerika, so pwede ho silang punahin ng mga public figure kapag may kinalaman sa sa mga public officials, may kinalaman sa performance ng kanilang trabaho. Yun, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na, ganun. Ngayon, kung private person naman, pero kilala naman sa publiko, katulad ni First Lady, sipin mo na lang yung bungad nun, kidnapper. Diba? Kung hindi ka naniniwala kay FL, kung hindi mo siya kilala, diba? Iisipin mo na, kasi matagal natin pinaniwalaan si Maharlika throughout those years during the Duterte administration. Diba? So, marami nga tayong mga kababayan na sinasabi, totoo sinasabi ni Maharlika, buwis buhay ito. So, ganun ho yung naniniwala sa kanya. And therefore, yung naniniwala sa kanya, yun po naman ang mga taong nasira. 'Di ba? Nagkaroon ng false information or even hatred against First Lady. Kung ikaw ang First Lady, gagawa ka ba ng ganun? Ito pa. Ano rin ito? Alam ko pwede rin siyang mag-practice, license din siya, mag-practice ng law sa New York City o sa state of New York. Tapos from Araneta clan. 'Di ba? Kinikilalang pamilya. Ang asawa niya Marcos, si PBBM, na halos sa haba ng panahon, kinalakihan ko na tandaan ng ganitong edad, na wala kang mababalitaan pag Marcos ang sinabi, human rights violator. 'Di ba? Magnanakaw, puro mga ganon. Mga diktador.
Sa tingin mo, hindi mag-iingat ng pangalan nila yan? Gagawa ng katarantaduhan? Madalas ang gumagawa ng katarantaduhan, ito ho yung mga tao na meron pong tahimik na pangalan. 'Di ba? Then all of a sudden, mababalitaan mo na lang pala, tragis na yan, siya pala yung gumagawa ng katarantaduhan. 'Di ba? Oh. Pero etong mga inaakusahan na, syempre, mag-iingat na sa pangalan nila yan. Halimaw ka! And anything that nailagay na sa internet, hindi mo na matatanggal. And makikita ng mga bata yon. Ngayon, nandito kami. Kasama namin si Mel Robles para suportahan ang kanyang pinaglalaban tungkol sa mga paninira sa kanya. Our purpose is to eventually to show na we can fight it and fight it the right way. So for us, Yun. we will support this effort. The fake news and paninira sa ibang tao has become so open to all. And that worries me of how that would impact my children, our children. Alam niyo, tama ho yun eh. Tignan niyo ha, siniraan ka. 'Di ba? Hindi mo alam kung sino na yung mga nakakita na eh ng paninira sa iyo. Sabi nga eh, dito sa atin sa Pilipinas, if you publish something online, hindi kailangan dito kung ma-prove mo sa korte ilan yung nakapanood. Let's say you have uploaded something offensive or defamatory. Tapos naisip mo, natakot ka na, shit, baka makasuhan ako. Dinilit mo. Pwede ka pa rin kasuhan. As long as nakuha nila yung link, ayun, tapos pwede namang recreate yan sa YouTube mismo pagka meron talagang legit na request. Screenshot is enough na po ngayon. Oh. Tapos sasabihin mo hindi ko naman kasi talagang sinadya. Hindi mo alam. Baka may iba ng mga naka-screenshot nun. May iba ng mga nakapag-download agad-agad. Hindi mo alam, makalipas ang panahon, may ibang mag-upload nun na hindi mo kilala. 'Di ba? Kaya kinakailangan aksyonan mo 'yan. Parang yan parang yung produkto ng voyeurism. 'Di ba? Yung produkto ng voyeurism, tong tao, karelasyon, para palaging mahut-hutan, 'di ba? Kukunan ng mga videos, mga pictures na nakahubad, and then i-upload yan sa social media. Oh. Pagka hindi nakuha yung kanilang gusto. 'Di ba? So yung tao, pagtanda nun, tragis, mapapanood, lalo na kung maging anak, mga lalaki, maging curious sa porn, 'di ba? Makikita ron yung nanay nila. So, isipin mo yung mga ganong klaseng magiging epekto. Kaya ito, tama lang po talaga na si Maharlika ho, masampahan ng kaso kahit sa Amerika pa siya. Kahit na gaano pa kahilaw ang batas ng mga Amerikano pagdating sa paninirampuri, ayos lang yan. Ang mahalaga po na ilaban mo. 'Di ba? Pagka nalaman in the future, ano yung kasiraan laban sa iyo, meron kang isasagot na, anak, hindi tama yung ginawa sa akin. Ipinaglaban ko ang pangalan natin diyan. Dinimanda ko yung hayop na yan. Ganon, gumastos ako. Kahit na wala akong pambakasyon ng Amerika, pumunta ako ron talaga para demandahin yung walang hiyang yan. 'Di ba? So magiging proud pa sila. Pero kung ikaw ay mananahimik lang, sabi nga ho 'di ba? Kaya lalo hong namamayagpag ang mga demonyo kapag ang mga mababait na tao, ang mga matitino ay hindi umiimik, hindi pumapalag. So dapat po rito sa mga hayop na yan, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Tama? Hindi ho pwedeng bigyan na naman natin ng pabigat ng Diyos na bahala na po si Lord. Lord, ikaw na po bahala sa kanila, ha? Oh. Diba? Hindi ho pwede yung ganun. Kaya nga ho may batas Ibig sabihin, hindi po tama palagi na lahat ng maling ginagawa, Lord, ikaw na pong bahala. Pagdadasal ko po sa inyo. O, tapos pagdadasal mo, Lord, dapat mamatay na po yung mga putang inang yan Diba? Mali na naman. Kaya ho tayo may batas para ho ilaban natin ang ating karapatan. Yun ho yung nararapat. Hindi po labag sa Diyos ang idemanda mo ang nangwawalang hiya sa'yo.
Kaya ako, wala akong problema sa mga ganyang kasuhan yung mga hayop na yan. Dahil hindi naman na po freedom of expression yan eh. Or even yung First Amendment sa Amerika that guarantees the freedom of expression and of the press, inaabuso yun eh. At yun ang ginagawa ni Maharlika at ng ibang mga vloggers na nasa abroad. So, hit and run ang gagawin nila, kumbaga. Yung pulvoronic video nagkaroon ng... Isa pa yan si Butanding. Diba? Dapat makasuhan din yan. Sapagkat kabilang rin yan si Harry Roque sa mga tao na naandun at nagsiselebrate na naglabas nitong pulvoronic video nila. Nakuha na ito ay hindi naman deep fake video. Ako lang nagsasabi yata ng NBI at pulis na nagsasabi na hindi ito deep fake. Bagkus ito po ay, para sa akin, at tingin ko ganun din sa kanila, totoong video po ito ng actor na produkto ng make-up para mahawig ang mukha. Pero hindi nila na-remedyohan ang tenga. Diba? At saka, 2012 ang pinag-usapan, walang haya yung actor nila, pang 2024, yung itsura ng edad. O, di ba? Kung di ba talagang halatang halata na talagang fraud. O, ganyan ang gawain ng kampo nila. Alam niyo naman kung sino ang utak ng lahat nito, kung sino ang punot dulo ng lahat ng ito. Sinabi na rin po yan ni Maharlika kung sino. Di ba? World premiere. Abay, sa isang tao lang dito sa Amerika, naka 15 million views na, no? Diba? Ganyan sila ka-proud. Maraming salamat kay Maharlika Bolchaquera for making it happen. Kumusta na ang bagong Pulvoronic Pilipinas? Importante, sa lahat ng mga sasabihin natin, kailangan malaman natin ang responsibilidad ng mga binibitawan nating salita na pwedeng makasira sa tao at pwedeng makasira sa pamilya ng taong pinagsasabihan natin. Our reason or our purpose is to eventually to show na we can fight it and fight it the right way. Kami, ang gusto namin is matigil na lahat itong mga ganitong pagpapakalat ng mga maling impormasyon. She's a private citizen, and it's not right that she's been dragged into this. I know na mayroong talagang pulburon video. Kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. The NBI, DOJ, and DILG assured that those continuing to spread this malicious video will be held accountable. I know this is going to be a long journey. Mahaba ang pagdadaanan ng proseso. Even just kahit kaunti lang, maitama yung napakaraming mali. So sana sa mga susunod na mga panahon, itong aming mission dito na maipakita kung ano yung mga dapat at hindi lang dapat natin. Ibig sabihin yung mga limitasyon natin sa pagbabalita natin. Our purpose is coming from the heart and really, again, thinking about the people that could benefit from it. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanilang pagpupursige. Pagiging desperado para agawin ang kapangyarihan na ang mismong taong bayan naman ang nagluklok. Tama. Alam niyo naman kapag kaganyang mga atat na makahawak uli ng kapangyarihan, lalo na first time sa national government, presidente agad, 'di ba? Tapos yung buong tropa, putang ina, may tinatago pa lang lihim, 'di ba? May lagim pa lang ginawa rito sa bansa natin. Syempre kailangan nilang protektahan ang sarili nila. And the only way to protect is to grab the power. Ganon. 'Di ba? Kaya ganon sila kaatat na mapatalsik si PBBM at all cost. Yan. Kaya kapag tingnan niyo lang ito ngayon Sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga damuho naandyan ho yan sa Nandyan na itong sila yung bakla, yung nagsasyabu, si Pebbles, tapos itong si Morales.
Oh. Andiyan sila sa sa EDSA Shrine. Doon sa may Baitang-Baitang. Oh, naka-live naman may mga vloggers. Tapos inaano nila, kinukwento na naman niya. Meron pa akong narinig kanina, 5 pictures daw po 'yun. Na si PBBM daw po 'yun nandoon sa pictures na 'yun. So, nakita niya yung pictures pero hindi siya nagtabi ng kopya. Kalokohan 'yan. Isang malaking katarantaduhan 'yan. 'Di ba? Yung ang kaso niya nag-extortion sila. Oh, sa ganung nature ng gawain, imposibleng di mag-keep ng kopya 'yan para pagkakitaan. Ngayon, eto balikan natin, sinampahan na sila ng kaso, hindi ko hangad na sila'y manahimik. Gusto kong magpatuloy sila para maranasan nila yung patong-patong na mga kaso. 'Di ba? Patong-patong yung mga kaso na abutin niya ngayon. Oh. Sabi nga nila, eto pagka nakarating na kay Maharlika ang kaso niyang ito. And I'm sure alam niya na 'yan. Hindi matatahimik ang buhay niyan. O syempre, isipin mo naman, 3 na yung kasong nakasampa sa kanya, mukhang sa lahat ho yata, ito yung pinakamatindi. Mabigat din bigatin din yung abogado. Oh. Eksperto ito, kinikilala po itong abogada na to diyan sa Amerika. Lalo na sa California, pagdating sa mga kaso ng pamamahiya. 'Di ba? So, kailangan dito gawin natin, suportahan natin, 'di ba? At saka dapat talaga rin ang ating mismo gobyerno natin sampahan ng kaso yung mga taong katulad ni Maharlika. Utragis, ginawa nga ni Duterte noon yan Yung nagbiro lang na teacher. 'Di ba? Anong ginawa? Pinadampot niya. Oh, ano nangyari sumunod? Makalipas ang ilang taon, 'di ba, ng litigation, ano nangyari? Na-dismiss ang kaso. Anong gustong gawin nila noon? Kahit alam nilang mga abogado sila, alam nila na hindi magpo-prosper 'yon. Na ito ay subject ng freedom of expression. Oh. Ang gusto lang nila makaperwisyo, makaabala bilang ganti doon sa taong kaaway nila. Ganun ang gusto nilang gawin. Okay? Alright, so iwan natin. Pero sa linggo, siguro linggo ng umaga, maglalive ako noon, para bigyan kayo ng information kung ipopost ko na lang dito sa account natin kung anong oras yung press conference. Pero again, ako hinihikayat ko lahat ng mga winalanghiya ni Maharlika ng ganito, wag ho kayong matakot, sampahan nyo ng kaso. Yan. Kasuhan ninyo. Maski dito sa Pilipinas. Kasi pagkakaalam ko ho dyan, dito sa atin sa cyber libel, ang pagbabasihan mo rito, iba ang approach dito. Ang pagbabasihan mo rito, kung saan mo narinig, kung saan mo na-discover. Then doon, yun yung time na you got offense, you felt the offensive language. 'Di ba? Nung kanyang artikulo o ng kanyang pinublish o in-upload. Oh, and then yung mga tao rin malalaman mo nasira yung reputasyon mo. Then pwede kang magsampa ng kaso. Oh, kaya nga ho yung mga politiko natin, ang ginagawa nila diyan siguro kunwari taga norte yung nanirampuri, no? Sasampahan nila ng kaso sa Hulu-Sulu. Oh, para yung hearing, etong reporter na nanira sa kanila, pupunta pa ron ng Hulu-Sulu kada hearing. Oh, mamulubi sa gastos, lalo na kung etong complainant taga doon naman. Oh, pero naninirahan sa Manila. Oh, 'di ba? Pupunta na siya ron palagi para lamugin niya sa problema etong si Maharlika, pag umuwi ng Pilipinas dito, 'di ba? At dapat mabigyan ng alerto ang ating immigration para pag dumating dito 'yan, may nakaabang na sa kanyang mga subpoena or even warrant of arrest. Kasi hindi porkit ginawa niya yan sa Amerika, ang maaring sa Amerika defamation lang ang kaso, civil case, pero yung offended party dito sa Pilipinas, so it is tantamount na dito din po nangyari yung ginawang krimen, which is paninirampuri, cyber libel. Kaya dapat dito kasuhan din nila yan, katulad ho ng ginawa ni Puway at saka nito ni Kiko Pangilinan.
Si Kiko Pangilinan natalo doon sa California because of the anti-SLAPP law. Yung petition ni Maharlika na-dismiss ang complaint. Pero sa Pilipinas, hindi na-dismiss ang kaso. Kaya oras lang umuwi si Maharlika rito, nako, at dapat nga may resolution na dyan ng DOJ. Di ba? Para ma-file na yung kaso sa korte. Then etong nakaabang dito, etong Kikatunying, may warrant of arrest. Dapat dumami pa yan. Tingnan ko lang kung di ba? Dapat ganun. Sampahan ng kaso. Okay?